Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video is pag-uusapan natin yung mga bawal nating in-upload na content or video sa Facebook Reels. So if plano mong ma-monetize yung Facebook page mo or yung professional account, so kailangan mong sumunod sa Facebook guidelines. So if naka-monetize ka na or monetize na yung page mo or yung account mo, so kailangan mo pa rin sumunod sa Facebook guidelines kasi possible na madidemonetize yung account mo or yung Facebook mo. So lahat naman siguro tayo guys is familiar kung ano nga ba yung Facebook Reels. Pero sa mga hindi nakalam is yung Facebook Reels is para siyang version ni Facebook ng TikTok. At saka yung ibang mga social media din is meron na din ito katulad ng Instagram at yung YouTube Shorts. At saka pala guys is feeling ko yung mga kadalasan gumagamit ng Facebook Reels is yun yung mga nanay natin or yung mga taong medyo may edad na compare doon sa TikTok na yung kadalasan yung mga gumagamit is yung mga Gen Z or yung mga millennial. Feeling ko lang ko ang rason nito is dahil siguro yung TikTok is medyo techy. Actually kahit ako guys is sometimes nahihirapan din ako sa TikTok kasi medyo marami ka pang kailangan mong gawin compare doon sa Facebook Reels na medyo straightforward yung interface niya. So ngayon naman guys is pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga bawal na content or video na in-upload natin sa Facebook. So una guys is yung watermark. So kadalasan yung mga video na merong watermark is yun yung mga video na galing sa TikTok na dindownload nila mismo sa TikTok apps. So if nag-download ka ng video doon sa TikTok apps, yung pag-download mo nun guys is meron na siyang watermark ng TikTok. Tapos in-upload mo siya sa Facebook Reels is possible na magkakaroon ka ng Facebook Reels violations. So sa mga hindi nakalam guys is ngayon meron tayong apps. Meron siyang apps or website kung saan pwede kayong mag-download ng TikTok video na walang watermark for free guys. So feeling mo naman is or alam mo naman na ikaw yung original creator ng video na yon is pwede mong i-download yung content mo sa TikTok tapos i-paste mo lang doon or i-download mo lang doon sa sa TikTok video downloader na yan. So second naman guys is yung mga unoriginal content. So ano nga ba yung unoriginal content? So ito yung mga content na dinownload mo lang at rini-upload mo na galing sa mga content creators. So for example, if dinownload mo siya doon sa TikTok or kahit galing sa Facebook mismo or sa Facebook Reels, pag in-upload mo din guys is ma-detect pa rin yan ni Facebook na hindi ikaw yung original content tapos rin-upload mo lang siya doon sa Facebook page mo or Facebook Reels mo. Actually, may mga times din na kahit in-edit mo yung video or kahit na parang for example like top 10 videos tapos iniba mo lang yun, may mga times pa rin talaga na siya, mababiolate mo yung yung guidelines ni Facebook. And then yung next video naman guys is yung background music. So ito yung mga kadalasang problema ngayon kasi kahit for example is ikaw yung original creator ng videos na yun or content na yun is pag gumamit ka ng mga background music na na copyright, possible na hindi ka pa rin siya ma-monetize kasi maka-copyright siya or mababiolate mo yung guidelines ni Facebook. So dito naman guys is kailangan or much better na ikaw na mismo yung gumawa ng background mo. Yung background music is isa yun sa mga pinaka-importanteng part ng video or magpapaganda ng video kasi pag pangit yung background or pag walang music is parang walang masyadong next naman guys is yung static image pool. So ano nga ba to? So ito yung mga pictures or image na ginawang video. So yung mga video is or yung mga image is linagyan ng question. So if viewers ka tapos merong question is parang alam mo matitrigger ka na mag-leave ng comment or makapag-create siya ng ng tawag dito engagement. So yung mga content na ganito is mako-consider pa siya ni Facebook as fake engagement. Then yung next naman guys is isa to sa mga dapat nyong or isa sa mga pinaka-importanteng dapat nyong malaman pag nag-upload kayo ng mga videos or content sa Facebook Reels kasi pag naka-receive kayo ng ganito guys is parang katapusan na ng Facebook account nyo or Facebook Reels nyo. Kasi pag naka-receive ka ng ganitong violations is permanent na siya at hindi ka na pwedeng mag-request or hindi ka na pwedeng mag-submit ng appeal kay Facebook. So pag naka-receive ka nito is at paniguradong babagsak na yung Facebook page mo, babagsak na yung engagement tapos parang masa-shadowban ka na at nakalagay dun mismo sa Facebook guys na hindi na i-recommend ni Facebook sa mga viewers. At parang yun nga, parang isa-shadow ban. Nung panahon ng eleksyon is 'di ba sobrang init ng ng BBM tapos Lenny. So yung ginawa ko is nag-create ako ng Facebook page tapos nag-upload ako ng mga videos about yun nga, yung about kay BBM tapos kay Lenny. So yung mga videos na yun is galing siya sa TikTok.
tapos rin-upload ko lang. And then more than a month lang is nakakuha ko ng almost siguro I mean more than 75k na followers in just siguro mga 35 days. So 'di ba sobrang dali kasi yun yung mga times na medyo alam mo yung 'pag nag-upload ka ng videos ni BBM at tapos ni Lenny is meron agad magko-comment, so magka-create siya ng engagement ng ng mga viewers. So madali siyang mag-viral. So yun, tapos ng time na yun is parang yung siyempre naengganyo ako na mag-upload ng mag-upload ng mag-upload ng videos without checking the videos. So without checking the videos. So merong video guys is na hindi ko napansin or hindi ko chinek. So dinownload ko siya sa TikTok tapos rin-upload ko siya sa Facebook page. Tapos hindi ko napansin na yung video pala yun is parang merong nakalagay doon na sulat na para siyang meron siyang clinic claim or para siyang merong nakalagay doon na na false informations or fake news. So sa mga hindi nakaalam is yung video na yun guys is hindi ko alam kung familiar kayo. Nakita niyo na ba yung video ni Imelda na parang umiiyak tapos merong mga demolition or mga taong ginigiba yung yung isang bahay. So yung sa video na yun is parang umiiyak si Imelda tapos tinitingnan niya yung mga yung mga tao na ginigiba yung bahay nila tapos sinasabi ni Imelda ata na parang huwag kasi bahay to ni Amy. Yun. So sa video na yun is nakalagay doon na parang mga Aquino yung gumagawa ng I mean is sila yung nagpagiba ng bahay nila. Pero after ilang days, so actually sa videos din guys is naka-receive ako ng maraming followers at saka naka-receive din ako ng maraming views. Pero after siguro ilang weeks or ilang days is tinake down na siya ni Facebook kasi nalaman kong false informations pala siya kasi hindi yun totoo. So yun, isa yun sa mga dapat niyong tatandaan na hindi kayo dapat basta-basta na magpo-post or maglalagay ng mga text doon sa videos niyo or kahit sa description ng mga false informations. Dapat accurate, dapat nag-research muna kayo before niyo i-upload. At saka pala guys is baka magtaka kayo kung bakit ako nag-download ng mga videos na galing sa TikTok. Actually guys, alam ko namang hindi siya ma-monetize kasi hindi nga ako yung original content creator ng videos na or content na yun. So yung purpose talaga ng Facebook page na yun is para lang talaga i-promote yung YouTube channel ko. So yung purpose is yun nga is dumami yung yung followers tapos later on is i-delete ko yung mga videos and then magsasubmit ako ng review for review kay Facebook para itanggalin yung violations. So yun yung original na plan ko pero hindi ko inasahan na makaka-receive ako ng ganitong violations and then iti-take down siya ni Facebook and then later on is malalaman ko na hindi na nga pala siya pwedeng if permanent na pala siya at hindi na siya pwedeng tanggalin ni Facebook kasi once na naka-receive ka ng ganitong violations is permanent na siya. So parang feeling ko is parang katapusan ng Facebook page na 'yon. So yung Facebook page na 'yon is ito guys. So ipapakita ko siya dito. So as you can see, pero yung Facebook page na ito is naka-delete na siya ngayon. So dinelete ko siya or dineactivate ko siya kasi nung tinawagan ko yung Facebook support, siguro yung binigay nila sa akin na option, sabi nila is much better na i-delete ko na yung Facebook page kasi yung name ng Facebook page na yon is Filipinos. Tapos, nung na-feel ko na sobrang dami ng followers, change ko sa real name ko. And then, meron din akong another na Facebook page. So, natakot ako baka magkaroon ng conflict tapos malaman ni Facebook na same lang din yung creator ng dalawang page na yon, baka maapektuhan yung original page ko. So, yung ginawa ko is, dinilit ko na lang yung page na merong violations. Pero ngayon is parang nagsisisi ako, dapat pala sana is hinintay ko muna ng ilang months before ko i-delete. Kasi dinilit. Kasi nung nalaman ko na parang permanent na yung violations, dinilit ko agad kasi medyo yun nga natakot ako baka maapektuhan yung page na ginawa ko na yung ako talaga yung gumagawa ng content. So yun lang guys. So thank you. Thank you so much for watching.